po natin, magandang umaga ulit sa bawat isa, lalo na sa mga taga tennis court, Golden City Tennis Court Club, para po sa ating Bible study sa Friday. I hope na makahabol din po yung iba upang mamaya sa ating pagdidiscuss ay makausap din natin at mapag-usapan ito. Ulitin ko po, ang ating pong title sa ating pag-usapan ngayon ay Faith and Repentance, Distinguishable but Inseparable. Mark chapter 1 verse 1 to 14. John the Baptist prepares the way. Verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets. Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sin. Verse 5 ng Mark chapter 1. Then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were baptized by him in Jordan River, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he preached, saying, There comes one after me, who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Verse 9. It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, You are my beloved Son, in whom I am well pleased. Verse 12. Immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered to him. Verse 14. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay makapag-aral na yung masalita sa isang Bible study. Ito po ay online at patuloy na pinapasalamatan, Lord, ang manunood o makikinig nitong sermon na to, Lord. Bless mo rin po sila, Lord. Ako rin po, Lord, salamat din po sa pribileyo na ibinigay mo sa akin upang maibahayag ang iyong masalita. Bigyan mo ako ng talino upang maipahayag po, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito. Ganun po, Lord, sa aming makikinig, bigyan mo kami ng bukas na isip, illumination upang maintindihan po namin, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli ako nagpapasalamat sa bawat isa at welcome din po sa mga taga Golden City Tennis Club na Bible study. Ngayon po, ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa faith at saka repentance, no? Ito ba ay masiseparate natin o hindi, o kailangan na nating i-distinguish? Sa ating pong pamagat ay hindi pwede nating i-separate ito kasi ito ay kasama ito sa ating doctrine na bilang isang Kristiyano, kailangan mayroong faith at mayroon din po repentance ng isang tao upang siya makasama sa kaharian ng Diyos, no? So, sa umaga po ito ay tatalakayin natin. Una-una yung ano ba ang mga itinuro sa atin ng mga prophets, ng mga apostol, at siyempre si Jesus Christ. Kasi doon sa ating sa Ephesians 2:20, ang sabi, we have to build our doctrine in the foundation of the apostle and the prophets, and Jesus Christ as the cornerstone. So, sa unang portion po ay tatalakayin po natin ano ang mga sinasabi ni prophet na si John
at ang apostol na si Pablo at saka Peter, at the same time si Jesus Christ. Number 2, titingnan natin ang difference ng faith at ano ba yan, kailangan ba ma-separate ba yan o hindi. At ang pangatlo po, ano po yung ating gagawin, no? Parang pinaka-implication nito sa ating mga buhay. So unang-una po, tatalakayin po natin nung ano ba ang mga tinuturo ni Jesus Christ at mga prophets at sa apostol. Number 2, kailangan nating i-distinguish ang ano ang faith at ano ang repentance. At pangatlo, ano ang implication nito sa ating buhay. Unang-una po, dito po sa ating binasa, sabi dito, ito po ay sulat ni Mark, no? Isa sa mga gospel books. At napapansin natin dito na 2 beses na banggit sa ating binasa ang salitang gospel. Doon po sa una ay the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Yun sa verse 1, as it is written in the prophets. Tapos doon sa verse 14, sabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel, no? So patuloy natin ine-explain itong gospel kasi dito po ay parang 2 beses sinabi. Ang gospel po sa Biblia ay ginagamit ito ng 3 beses. Meron to 3 gamit. Una po, ito po ay isang literary genre o isang or type ng mga libro. Kaya nga ang ating tawag sa libro ni Matthew, Mark, Luke, and John ay mga Gospels. So, this is a literary genre or types of books. Kaya ang sabi nga ng iba, bakit natawag natin Gospel yung book of Matthew, Mark, Luke, and John? Kasi parang ito yung dahilan kasi sa unang sulat pa lang ni Mark, sinabi na kagad niya, the beginning of the Gospel of Jesus Christ. Sabi ng mga scholars na baka dito nanggaling yung pagtawag natin na ang ating mga literary genre, kasi meron tayo iba't ibang mga types ng mga books like the Epistles, Revelations, at dito po ay meron pong 4 na gospel books. Kaya nga sa aking title dito, The Gospel According to Mark. Meron din The Gospel According to Matthew. So ang una pong gamit sa the word gospel, it refers to the types or genre of books in the Bible, yung 4 na books like Matthew, Mark, Luke, and John. No? Yun ang unang gamit ng gospel. Sabi dito sa pangalawa, nung pumasok na si Jesus Christ dito sa lupa, kasi ito si Mark, medyo parang summary kaagad no? Sabi niya dito, the time is fulfilled. Sabi dito sa verse 14, now after John was put in prison, ito si John John the Baptist, no? Iba yung John na sumusulat ng books o the Gospel of John. Si John the Beloved yun. Marami kasing John sa kanila. Ito si John the Baptist ito. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Sabi na. So ang pangalawang reference dito sa gospel is about the gospel of the kingdom of God that is about to come. Kaya nga sabi niya dito, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So mapapansin natin ang pangalawang gamit ng gospel word ay parang tinuturo ni Jesus Christ dito na ang gospel is about my coming kingdom. My coming kingdom. So although that is a debatable dito kung kailan dumadating kingdom, pero now is the kingdom here, invisible kingdom nga lang. At meron din pa tayong ina-expect na millennial kingdom, that is physical presence talaga in the earth, no? Kasi dito ay sabi naman ni Jesus Christ na my kingdom is not in here. Sabi niya kay Pilate, kasi kung ang kingdom ko ay nandito, magpapadala ko ng mga anghel upang talunin kayo, pero hindi po ang kingdom ko dito. So tinanong din siya ng mga alagad doon bago siya umalis, kailan mo ba itatayo ang kingdom? So ang atin munang isa-stand ngayon is the invisible kingdom is now, but we are also expecting a millennial kingdom para wala masyadong controversy kung ano yung kingdom. Ang kung kailan talaga yung kingdom na yan.
ibang topic na naman yan. Ngayon, ang pangatlong gamit po ng gospel, it is the gospel of Jesus Christ. Sabi nga ni R.C. Sproul, kaya nga sinabi natin doon sa mga epistles, palaging sinasabi doon, the gospel of Jesus Christ. Because ang ating pinaka main use talaga ng gospel, it is the work and the person of Jesus Christ. Who is Jesus Christ and what He has done for us, and it can be appropriated o maibibigay, magbe-benefit tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. At makikita natin dito na meron tayong dapat pananampalataya. At the same time, magkakaroon tayo ng transformed lives, no? Kasi sa aking sermon doon sa Sunday, binigay ko yun ng tatlong aspeto na dapat maintindihan natin who is Jesus Christ and what He has done for us. Yan ang number 1. Number 2, paano natin mailalapat o mapapunta sa atin. Ang sagot nga natin doon, by faith, no? By faith na malalapat natin sa atin yan. At ang pangatlong portion ko nun sa aking sermon on Sunday, yung sinabi kong we have a transformed lives kasi binago tayo ng Panginoon. Pero ang in-between doon sa dalawa, yun pumapasok yung faith at saka repentance, no? Kasi medyo may controversy din itong repentance kasi doon sa mga nagsasabing ang ating salvation ay hindi work-based, hindi nila ini-include ang repentance. Parang sabi nila, repentance is a work-based salvation, no? Kung maintindihan natin ang ibig sabihin ng work-based salvation compared to faith lang. So ang pag-usapan po natin dito ay talaga bang kailangan natin mag-repent? Included ba talaga yan sa ating pananampalataya, no? So titingnan natin ang unang portion ay ano mga tinuturo ni Jesus Christ about anong tinuturo ng prophets, no? Si John the Baptist ang isang prophet natin. Anong tinuturo ng apostol? Pwede natin basahin yung tinuro ni Peter at saka tinuro ni Paul. Siyempre, yung ating cornerstone, which is Jesus Christ. Anong tinuro ni Jesus Christ? So, una-una muna kay John the Baptist muna, no? Kasi alam po natin, si John the Baptist ang messenger, no? Na pinadala, hinulaan ito sa Malakay, na siya ay pinadala. Ang trabaho niya ay I am the voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make His path straight. So, parang lilinisin mo ang dadaanan ng isang hari. Parang advance party kung sa i-clean up mo. Parang kung sa military or sa isang dignitary, president or king, lilinisin mo muna yung dadaanan na i-clean up mo muna. Yan ang trabaho ni John the Baptist, no? Sabi nga dito, si John the Baptist ay ang kanyang ministry ay baptism for repentance. Sabi niya dito, John came baptizing the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sin, no? Kasi ang dapat maintindihan natin na itong baptism ng repentance for remission of sin ay parang kalahati lang to ng true talaga na kabuuhan ng gospel, kasi mayroon dapat tayong baptism of the repentance and baptism of the Holy Spirit. Pwede kong bigyan ng konting yan, kasi itong baptism of the repentance for the sins, para maalis, pero para mapasok talaga si Jesus Christ, dapat may Holy Spirit na mag-integrate. Pero elaborate ko yan mamaya. Sabi niya dito sa 6, Now John was clothed with camel hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. Kasi si John ay parang hindi siya kumakain ng iba, no? Parang Nazarin. And he preached Nazarite. Parang yung meron silang isang klase na hindi umiinom ng mga alak, no? Yan ang isang klase sila. There comes, sabi niya, and he preached saying, there comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So sabi ni John, ako, bibaptize ko na ng water. It is the baptism of repentance for the sin. Pero meron kayong magbabaptize sa ng Holy Spirit. Papasok talaga yung Holy Spirit sa inyo. At yun ang magbabago sa inyo, no? Tapos, pinakita na ni John dito, ni John the Baptist, na
nabaptize na si Jesus Christ. Sabi nga, it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice come from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." This is one of the verses na nagpapatutuo na yung modalistic heresy na ang God ay isa lang, hindi sila naniwala sa Trinity. Ang modalistic heresy kasi ay nagbabago-bago yung God, isa lang God, pero nagbabago ang anyo. Pwede siyang maging Father ngayon, Christ mamaya, tapos Holy Spirit naman. Dito nagpakita talaga yung tatlo. Hindi nga ito ventriloquist sabi nga, kasi daw ventriloquist, parang hindi pwedeng ventriloquist kasi nagsasalita, nandun si Jesus Christ. Pero ito talaga, isang verse ito na nagpatutuo na ang Trinity ay biblical, which is we tackled that before. Tapos, tinempt na si Jesus ni Satan dito, pero mga explanation dyan nandun sa Luke chapter 4 at Matthew chapter 4. Pero dito tayo magbibigay ng focus. Sabi ni Jesus Christ, preaching the gospel of the kingdom of God, the time is fulfilled, and the kingdom of His hand, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. No, nakikita natin, nandun yung repentance, and nandun yung faith, kasi yung believe is some sort of faith yan eh. You cannot, yung faith mo, yun ang magsasabi sa'yo mag-believe ka in the gospel. So yun ang tinuturo ni John the Baptist, na mayroon talagang repentance. Mayroon din tinuro si Jesus Christ na may repentance. Pero titingnan din natin ang turo ni Pablo. Buksan niyo po sa 11:28 ng Acts. Sabi nito sa 11:18 ng Acts, 11:18 ng Acts. Sabi nito, when they heard these things, they became silent, and they glorified God, saying, then God has also granted the Gentiles repentance to life. Na, although, kung babasahin natin ang 10 at saka 11, chapter 10, saka 11 at chapters dito sa Acts, makikita natin na this is the first time na ang mga Gentiles sa family ni Cornelius, iyan yung unang mga Gentiles na na-convert o nabigyan ng repentance kasi sa kanila kasing kapanahunan, ang isang Hudyo ay bawal pumasok sa tahanan ng Gentile. Kasalanan talaga yan. Pero si Peter ay parang pumasok siya sa bahay ni Cornelius kasi parang inutusan siya ng God. Tapos dito sa 11, sinabi ng mga apostol, now the apostle and the brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. And when Peter came up to Jerusalem, those of circumcision contended with him, saying, you went in to uncircumcised men and ate with them. Yung mga medyo legalist na mga na mga circumcision group, yung talagang diehard sila na bawal talaga doon sa mga Gentiles. Sabi na pumasok ka doon sa bahay. Tapos in-explain ni Peter yon na mayroong siya ay parang nakarinig ng parang isang pangitain na bubaba yung parang great sheet na nandoon yung mga animals na na sabi na, and I observed intently and considered, I saw 4-footed animals on the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And I heard a voice saying to me, rise, Peter, kill and eat. But I said, not so, Lord, for nothing common or unclean has at any time entered my mouth. But the voice answered me again from heaven, what God has cleansed, you must not call common. Kung ano daw lininis ng God, huwag mong tawaging marumi. Yan ang ibig sabihin nito. Although marami din nagsasabi na this refers only to the Gentiles, but malinaw naman dito na talagang mga pagkain din ito. So, huwag na muna natin i-discuss yan, pero ang purpose dito, nagkaroon na ng ministry sa mga Gentiles. At una si Peter ay nagsasalita doon. Sabi niya, nagsasalita siya, sabi na,
Sabi na, I remembered, no? Sabi nagsasalita si si Peter, as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them, upon the Gentiles, and as upon us, as the beginning. Sabi niya, nung nagsalita ako, ang Holy Spirit ay pumunta sa kanila, mga Gentiles, katulad din nangyari sa atin, dun sa Pentecost. Sabi na, then I remember the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. So naalala ng sinabi ng Panginoon na si John ay magbabaptize lamang ng water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. So ang purpose dito ay, sabi niya dito, if therefore, sabi ni Peter doon sa mga circumcision group, sabi niya, if therefore God gave them the same gift as He gave us, when we believe on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God? Sabi niya, sino ako? Sinabi ng God na ganitong gagawin ko. Tapos narinig nila, sabi niya, when they heard these things, they became silent and they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. So, ibig sabihin, importante din po repentance to life kasi if you will not have no repentance in life, talagang hindi magiging complete ito. No? So, last na lang, kay Paul naman. Sa 2021, ito ay ang kwento naman ni Paul dito ay magpapaalam siya doon sa mga taga-Ephesians kasi babalik na siya doon sa Jerusalem. Tinawag niya yung mga elders na sabi niya, ang talagang pinapapunta ako sa Jerusalem at talagang doon ako bibigyan ng mission talaga ng Panginoon na makapunta ako sa Jerusalem, makabalik ako at makapunta ako sa Roma. Sabi na dito, sabi niya, ako'y nagtuturo sa inyo. Basahin ko na lang verse 20 ng chapter 20. How I kept back nothing that was helpful. Sinabi niya sa mga taga-Ephesus, Ephesian church, na how I kept back nothing that was helpful. No? Hindi ko tinatago-tago ang mga maka-helpful sa inyo, but proclaim it to you and taught you publicly and from house to house. Verse 21, testifying to Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo sa mga Ephesians, nagpapaalam na siya, ako'y babalik na si Jerusalem, pero wala akong tinatago sa inyo. Lahat ng tinuturo ko na revelation from God, tinuturo ko sa inyo publicly, from house to house, testifying to the Jews, sa mga taga-Hudyo, sa mga Hudyo at sa mga Greeks or Gentiles din itong Greeks. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, tapos na po tayo sa 1. Alam po natin na tinuro na prophet na si John the Baptist, tinuro ni Jesus Christ ang repentance, tinuro ni Peter, nalaman ni Peter na kailangan mag-repent. Si Paul din po, sabi niya, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Oh. Ngayon po, i-distinguish natin ito. Ano bang difference nitong faith, no? Siyempre, ang faith natin, sabi nga doon sa, we're saved by faith, di ba? Sabi doon sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace, we have been saved through faith, and that not of our works. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. No? For, not from ourselves. It is a gift of God, not by works, so that nobody could boast. So, ang ano doon, yung faith natin is a gift of God. At the same time, the repentance is also the gift of God. Kasi sabi doon sa binasa natin kay Peter, na and they believe that the granted, no, that God granted repentance to the Gentiles. Pero ngayon, paano natin madidistinguish ito? No. Sabi dito ni Paul, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sabi nun, ang repentance toward God, we have to repent from our sin. No? Kasi this is a generic term ito na lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya nga, repentance toward God, kasi ang opposite ng holiness ng God ay sin. Diba?
So if we make repentance, we will change our mind. Metanoia kasi ang ano dito, ang isang sawag doon. Change of mind. At the same time, mayroon ding remorse, no? Kasi yung iba, sinasabi lang naman nila na parang baliktarin lang yung isip mo, no? Pero kailangan natin mag-convert, mag-change tayo 180 degrees. Repentance toward God, no? Toward God. So, dito ay tinatackle pa lang yung sin. Tinatackle pa lang yung sin dito kasi hindi ka pwedeng kailangan mo mag-repent sa iyong mga kasalanan. Maganda nga ang Tagalog talaga na version ng repentance kasi ang connotation sa atin magsisi. Magsisi talaga, ibig sabihin parang pagsisihan talaga, remorse. Meron tayong parang ayaw natin doon sa ating ginawa, no? Pero meron din change in mind. So, bakit faith toward our Lord Jesus Christ? No? Repentance toward God. Tingnan nyo, repentance testifying to the Jews and also to the Greeks. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kasi palagi natin pinaglalaban na ang ating salvation, ang ating gospel is about Jesus Christ. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ according to 1 Corinthians 15. At mayroon ding ascension to up at nandun na siya at interceding siya. Pag sinabi natin repentance toward God, parang tinalikuran natin ang kasalanan kasi the opposite of holiness of God is sin, no? So talikuran mo yung mga kasalanan mo. Ngayon, kailangan mo ma-complete yung kailangan ma-complete yung turnaround mo. Saan ka pupunta? Toward our Lord Jesus Christ. So, requirement talaga. Hindi ka pwedeng hindi pwede sa ating mga Kristiyano na magpakabait lang tayo, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan, maliligtas na tayo. Hindi po pwede yan. Kailangan talaga may faith tayo of Jesus Christ, no? Kaya nga nag-consume tayo ng maraming sermon about the work of Jesus Christ, who is He, and what He has done for us. At nag-consume din tayo ng paano natin ma-appropriate o makuha ito sa pamagitan ng ating pananampalataya. At nagsabi din tayo na tayo po ay may transform lives na kasi binago na tayo ng Panginoon. We have been, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. No? So, sabi natin, mayroon tayong transform lives. At kasi hindi tayo naniniwala na mayroon lang tayong, believe lang tayo, although naniniwala tayo na that is talaga believe lang tayo. Pero, ang sabi nga, the great evidence that you are a Christian is a transformed life, no? Hindi natin pwedeng i-separate yung nandun ka pa rin sa kasalanan mo, hindi ka nag-repent sa kasalanan mo, tapos nag-believe ka lang kay Jesus Christ. Hindi pwedeng yan, hindi pwedeng i-separate yan. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat nandun yung repentance, dapat nandun yung belief mo of Jesus Christ. Kaya nga, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Period yan, naniniwala tayo doon. Pero, ano ang bunga? Ano ang bunga? Kaya nga sabi natin, we have to distinguish yung ating faith na naniwala tayo sa ating kaligtasan by faith because of the work of Jesus Christ. In example ko doon yung dalawang distinguish between the work of Jesus Christ, that is the salvation, and our work which is glorifying God because that is the evidence. Hindi natin pwedeng mawala yung isa doon. Kasi kung mawala yung isa, sabi natin, naniniwala lang ako sa ginawa ni Jesus Christ. I have faith, pero wala akong glorifying works. Wala kang ebidensya. So parang hindi kompleto yung kakristyano mo. Unless na bigla ka talagang wala ka ng pagkakataon. Pero naniniwala tayo doon na ang ating kaligtasan lamang ay doon sa work of Jesus Christ. Hindi natin pwedeng ihalo yung ating ginawa. Kasi kung hilalo natin yan, hindi napapasayan. Kasi ang requirement ni Jesus Christ ng God is perfect righteousness at makukuha lamang natin yan if we believe in the work of Jesus Christ. Kaya nga, importante yung the word distinguish. Kaya dito naman, madidistinguish natin ito. Kasi sabi nito, repentance toward God, this is about sin
Kasi ang mga Greeks, no? At saka dapat mag-repent sila doon sa mga sins nila. Although ang mga sins nila ay talaga yung mga karumal-dumal na sins ng common sa atin, ang mga Jews naman ay medyo legalistic sila. Kaya nga pinoprofound explanation nito ni Jesus na kayo rin makasalanan kayo. But ang pinaka-importante dito, yung faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya nga doon sa baptism ni John, sabi niya, ako ay parang preliminary lang ito, baptism of repentance. But later on, you will be baptized by the Holy Spirit. Pero ibang usapan na naman yan kasi kung dalawang baptism ba tayo, pero sa atin ngayon, ibang usapan na isang baptism lang yan kasi tapos na yung doon sa Acts. Ibig sabihin ngayon, pag binaptize ka, both na yan, repentance ka na dapat doon at mayroon ka ng integration of the Holy Spirit doon. Hindi na kailangan doblehin pa. Pero ibang usapan yan. Ang pag-usapan muna natin ngayon, baka ma-focus yung mga makikinig kung doon sa baptism kung dalawa or isa. Pero ang usapan muna natin dito is the separation between sin, repentance from sin, repentance toward God, and repentance toward Jesus Christ. Yung repentance toward Jesus Christ, yun yung faith toward Jesus Christ. Na pumunta ka doon kay Jesus Christ. So, ito yung dati ikaw yung makasalanan. Nag-repent ka na bago yung isip mo. Pinamumuhian mo yung makasalanan mo. Nag-turn around ka ngayon to Jesus Christ. Hindi ka pwedeng mag-turn around sa iba, ha? Kasi there's only one way of salvation, and that is on Jesus Christ. Kaya pinaglalaban natin the exclusivity of our gospel, that is only on Jesus Christ, no? So yun po, na I hope na maintindihan natin na siyempre yung faith natin, yun ang magliligtas sa atin, no? But ang evidence sa atin ay dapat mag-repent tayo sa ating makasalanan, and we have to do glorifying works for God kasi yan ang utos sa atin. Kasi the legitimate evidence talaga of a Christian is a transformed lives, and it started on the repentance of the sin, no? Kasi kung nandun ka pa sa iyong makasalanan, your nature is not yet changed, no? Ang example ko nga doon, yung paru-paro at saka caterpillar, nagsasabi kang naniniwala ka pero gumagapang ka pa rin, wala pa rin na bago yung nature mo, hindi ka nakakalipad, symbolizing the good works. Kasi ang nature ng isang Kristiyano dapat nakagawa siya ng good works, no? Good works. Ngayon, ano ang implication nito sa atin? Ang implication nito sa atin ay talagang i-distinguish natin na makakaligtas lang sa atin si Jesus Christ. Period. No? Yung ginawa ni Jesus Christ. Pero mayroon tayong obligation ngayon. To do good works because that is our nature. At inutos yan ni Jesus Christ na if you love me, you have to follow my commandments. Yun nga, hindi natin pwedeng iwalayan, madidistinguish lang natin ng ating ginawa ay for glorifying God yan at ano lang yan, parang evidence lang yan ng ating kaligtasan. But we will not confuse na we are saved by our faith on the work of Jesus Christ at on the person who is Jesus Christ and what He has done for us. Yun ang makakaligtas sa atin. Pero ang ating evidence ay ang ating transformed lives which started from repentance. So I hope na kung mayroon makikinig dito, do not confuse that. At sabi, kasi dapat nandun tayo sa biblical, no? Dapat biblical tayo na kung anong tinuro ng Panginoon, tinuro ng prophet, yun ating susundin. Although ang ating kaligtasan ay by faith, but we have to transform our lives because that is the evidence. Yan na po, at magandang umaga po sa bawat isa. Mamaya po mga partners, pag-usapan natin ang mga detalye pa nito sa ating pag-uusap sa ating messenger chat. Sige po, let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami ay muling nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay nakakabasa na iyong mga salita at nababasa namin ang mga tinuturo ng mga apostol, tinuturo ng mga propeta, higit sa lahat, ang tinuturo ni Jesus Christ, na kami din po, Lord, ay sumunod sa kanyang mga utos, although kami ay naniniwala ng aming kaligtasan ay sa pamagitan ng aming pananampalataya sa ginawa ni Jesucristo at kung sino siya sa aming buhay. Salamat muli, Lord, sa lahat na to at dalangin namin to, Lord,
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.